Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hindi sinasadyang nakasabay ni Nathan si Jacob sa elevator ng Soriano Towers matapos ang isang mahalagang meeting ng mga top executive ng Soriano Group of Companies. "You are looking good pansin nito sa kanya. "Obvious na inspired ka." "Yeah, I'm inspired." Kung sa bagay, ako man ang magkaroon ng girlfriend na tulad ni Kayla, tiyak na may inspire ako. May nahimigan siya sa tono nito at hindi niya iyon nagustuhan. Kung sa bagay, sa parte pa lamang kung saan niya ipinakilala si Kayla dito, nahalata na niya ang obvious na admiration nito sa dalaga. Tinitimpi lamang niya ang galit dahil ayaw niyang gumawa ng eksena roon. Kilala niya ang kanyang half-brother. Para itong bata na gusto ay palaging china-challenge. Batid niyang gusto siya nitong higitan, kung kaya't ang lahat na meron siya ay inaasam nito. Kapag nagpakita naman siya ng galit sa mga ginagawa nito, siya magmumukhang talo at hindi niya kailangang makipagkompetensya rito. He knew he was a better man. "San mo nga pala siya nakilala, Nathan?" Usisa pa nito. "Nakilala ko siya sa Villarreal Island." "Villarreal? The island that promises a lot of good things?" "Doon ko rin siguro makikilala ang babaeng makakalipin ko ng matagal. Kaya nga nag-decide na akong bumili rin ng sariling villa ron kahit na may sariling isla si Papa." Hindi na siya nagkomento. Hinihintay lamang niya makarating sa ground floor ang sinasakyan nilang elevator. "Pasisimulan ko na ang construction ng sarili kong villa sa Villarreal Island." Patuloy nito. "I hope you won't mind kung gagamitin ko ang ilan sa mga tauhan mo, from the engineer and the architect down to the foreman." Kumunot ang noo niya. "Magpapatayo ka na kamo, pero ngayon mo lang sinasabi sa akin to." "Bakit? Kailangan pa ba?" "But of course, dahil mga personnel ko ang gagamitin mo." Hey, dear brother. Ang mga personnel sinasabi mo ay mga tauhan pa rin ni Papa. Dahil nasa ilalim ng Soriano Group ang construction company na ito. Baka nakakalimutan mo, ako ang president ng kumpanyang ito. Lahat ng project at galaw ng personnel ko ay dapat na alam ko. Kaya kung binabalak mo pala silang gamitin, you could have at least talked to me. Kaya nga kinakausap kita, diga. Pero buo na mga plano mo bago pa sinabi sa akin to. Alam mo bang pwede kong patalsikin sa trabaho ang engineer at architect na kukunin mo sa serbisyo ng hindi ko alam?" Aniya, habang pinipigil ang galit. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor, ay sabay silang lumabas. "Hindi mo pwedeng gawin yun, Nathan. Dahil susunod lang sila sa utos ng isa pa nilang boss. Anak din ako ni Papa mo. In case na nakakalimutan mo." At nagpatiunan na itong humakbang. "Anong gusto mong patunayan sa akin? Lahat ng akin ay pwede mo nalang basta pakialaman dahil isa kang sa Soriano? Gago ka pala. Bulong na lamang niya sa isip. Samantala,
Kyla point of view. Gusto sana ni Kyla na umiwas muna kay Nathan. Ngunit, hindi naman niya matiis ang mga paglalambing nito. Nang sabihin nitong dadalaw ito sa apartment niya, ay agad siyang bumalik doon. Hindi nito dapat malaman ang bahay nila ni Melinda dahil habang nakikilala siya nito, nalalapit iyon sa pagtuklas nito ng totoo. I think you have a wonderful family. Sabi nito habang pinapanood siya. Isinalang niya sa oven ang dala nitong pizza para initin. Nakilala ko na ang sister mo. I'm looking forward to the day na mamimit ko naman ang parents mo. Wala ka kasing masyadong sinasabi sa akin about your family. Maliban yung tungkol sa half-sister mo. Nahulog siya sa pag-iisip. Gusto na nitong makilala ang pamilya niya. Wala naman ako masyadong may kikwento tungkol sa family ko eh. Paiwas na sagot niya. Oo nga pala. Kailangan ko nga palang pumunta sa New Jersey para i-check yung construction business namin doon. Gusto ka tayong sama doon, Kayla. Ha? Natigilan siya. Isinasama siya nito sa States. Ganun na ba talaga ito kaseryoso sa kanya? Oh, bakit parang natigilan ka? Tanong nito. Kasi hindi ako pwedeng umalis eh. Ako ang nag-aasikaso ng family business namin. Yung factory namin, hindi niya napigilan mag-stammer habang sinasabi iyon. Lalo na ngayon na nagkakaroon ng konting problema. Problema? May tutulong ba ako? Do you need additional capital? Bakit hindi mo ako imbitahan mag-invest para mapalaki mga business ninyo? Muli ay natigilan siya. Wag na. Wag na. Pagkuway sabi niya. Alam ko naman na hindi mo na kailangan mag-invest pa sa ganong kaliit na kumpanya. Para kang higanting sasakay sa matchbox na yun eh. Kyla, of course not. Nagsimula rin sa maliit ng kumpanya namin. At gusto ko lang ay makatulong sa'yo. You are a part of me. Ayaw mo bang tulungan kita? Nathan, ayokong lumabas na sinasamantala ko ang relasyon natin. Hanggang ngayon ba naman, ay tinatanggihan mo ang pag-abot ko ng kamay sa'yo? Hindi naman sa ganoon. Ayoko lang isipin ng iba na, siya sige na. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Pero sana, ipadama mo naman sa akin na bahagi na ako ng buhay mo. At kapag kailangan mo ng alalay, tawagin mo lang ako. Sige. Aniya, habang nagtitimpla ng juice. Nang tumunog ang doorbell, ay nagtaka siya. Sino naman ang pwede niyang maging bisita? Kung si Melinda, tiyak na tatawag muna ito sa kanya bago siya nito puntahan. Ako na, sweetie. Presenta ni Nathan. Wala na siya nagawa, kundi sundan ito ng tingin nang lumapit ito sa pinto. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan. Lumapit na rin siya sa pinto para sagutin ang kanyang pagtataka. Isang mesahero ang kausap ni Nathan. Para sa iyo raw. Anito, nang balingan siya. Nakita niyang hawak ng mensahero, mamahaling mga bulaklak at isang basket ng imported chocolates. Partikular na tumawag sa kanyang pansin ang malaking heart-shaped box. Natitigilang napatingala siya kay Nathan. Kanino galing naman yan? Tanong niya. Sa admirer mo. Tila galit na sabi nito. Kay Jacob Soriano ho, mama. Sabad naman na mensahero. Napatda siya. Paano nalaman ni Jacob ang address niya?
Pinasusundan ba nito ang bawat galaw niya? At ano ang intensyon nito? Gusto ba nitong pagsilosin si Nathan? Bakit alam niya ang address mo? Wala pa rin kangiti-ngiting tanong ni Nathan nang makaalis ang mensahero. Hindi ko alam. Nagtataka nga rin ako kung paano niya nalaman address ko eh. Oh well, hindi naman talaga nakakapagtaka dahil walang imposible kay Jacob. Yung gagong yun, mag-iingat ka sa kanya. Interesado siya sa'yo. Hindi na siya nakakibo. Ngunit nababanaag niya ang kislap ng paninibugho sa mga mata ni Nathan. Lalo ako nagwo-worries na maiwan ka habang nasa New Jersey ako. Matatahimik lang ako kung sasama ka sa akin. Kinabig siya nito at saka kinintalan ng isang halik sa labi. Napapikit siya at tinanggap ang halik nito. Kinahaponan. Bakit ka nagpadala ng mga bulaklak at saka chocolate sa akin dito ha, Jacob? Galit na sita ni Kayla nang tawagan niya ito sa telepono. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit ginagawa ko iyon ha, Kayla? Para magselos si Nathan at matakot na maagaw kita sa kanya. Paliwanag nito. Pagkatapos, bigla ka niyang iyaay magpakasal, o di ba? Mabagal ka kasi. In love na sa'yo yung tao. Ayaw mo pang hilingin sa kanya na pakasalan ka. Parang hindi pa ako handang gawin yun, no? Eh, kailan ka pa magiging handa? Kung tutuusin, tapos na ang 60 days na palugit para ilitin ko ang factory at ang bahay nyo. Kung alam lamang nito na nakuha na rin ni Nathan ang kalooban niya. Paano mo nalaman ang bago kong tirahan? Galit pa rin tanong niya rito. I told you, walang imposible kay Jacob Soriano, Kayla. Pinapasubaybayan kita sa bawat kilos mo. Naniniguro lang ako. Baka kasi sumira ka sa kasunduan natin eh. At baka maya-maya magising na lang ako na kakampi ka na ni Nathan. Mahirap na. Baka bumalingbing ka. Napalanok siya. Nakabantay na si Jacob sa bawat galaw niya. Ngayon pang iniisip na niyang ipagtapat kay Nathan ang totoo. God knows kung gaano niya gustong sumama sa pagtungo ni Nathan sa New Jersey, ngunit pinigil niya ang sarili. Hindi niya gustong lumalim pa ang nararamdaman niya para dito. At habang wala ito, nagdesisyon na siyang tapusin ang panluloko niya rito. Pagbalik niya, ipagtatapat ko na ang totoo. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Bahala na kung maniniwala pa siya sa akin o hindi. Nakapagtatakang dumalang ng dumalang ang mga tawag ni Nathan sa kanya. Inisip tuloy niyang baka naman may nakilala itong babae na naging dahilan para makalimutan na siya nito. Mabuti nga siguro kung gano'n na lang para matapos na to. Masasaktan ako for sure. Pero wala akong magagawa. Kasalanan ko rin naman to eh. Bulong niya sa sarili. 3 linggo na nasa New Jersey si Nathan. Nagsisimula na si Kayla na turuan ang sariling kalimutan na ito. Ngunit isang gabi ay nasorpresa siya nang pukawin siya ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang apartment. Nag-alala siya na baka si Jacob iyon, kaya nagpatumpik-tumpik pa siya kung bubuksan ng pinto. Sino yan? Tanong muna niya na nasa labas ng pinto. Special delivery po, mama. A heart po from New Jersey. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Pamilyar na pamilyar. Napangiti siya. Sabay bukas ng pinto. Nathan na. Masayang bulalas niya.
Pagkakita sa binatang, lalo yatang gumuwapo. Agad siyang niyakap nito na parang sabik na sabik ito sa kanya. Gumanti siya ng mahigpit na yakap. Noon niya napatunayang mahal na mahal niya ito dahil pakaramdam niya ay katumbas ng 3 taon ang 3 linggong malayo sila sa isa't isa at hindi na niya kayang patayin ang feelings na iyon para dito. Binuhat siya nito nang makapasok sila sa loob ng apartment niya. You surprised me. Bakit hindi mo sinabi sa akin na darating ka na? Ibinabase yan nito. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong niya, pinatahimik siya nito sa pamamagitan ng marubdob na halik nito. Damang-dama niya ang pangungulila nito at pagkamis nito sa kanya. Halos mapugtuan na siya ng hininga nang bahagya nitong ilayo ang mga labi nito sa kanyang mga labi. I miss you so much, sweetie. Wiga nito sa malamyos na tinig, which seemed to curse every part of her. Hindi nito inihiwalay ang titig nito sa kanyang mga mata. I will never let you go. Bulong nito sa kanyang tenga. I love you so much. Parang hindi niya mapaniwalaan ang mga narinig mula rito. Ngunit para siyang idinuduyan sa kaligayahan ng mga sandaling iyon. Ganon. Kaya pala wala akong natanggap kahit isang tawag mula sa iyo. Patampong sumbat niya rito. Dahil gusto ko na matiyak na kung makakatagal ako ng walang communication sa iyo. But I feel like dying. Noon ko na-realize kung gaano ka-importante sa buhay ko. I'm sure, eto na yun, Kayla. Ayoko ng experimental relationship lang. Totohanin na natin to. Gusto niya maglulundag sa narinig. Pero kasabay niyon, ang pag-alalang lumalaki ang kasalanan niya rito. Magpakasal na tayo, Kayla. Ha? Maliwanag niyang narinig ang sinabi nito. Ngunit gusto pa rin niyang makasiguro. Anong sabi mo? Ang sabi ko, magpakasal na tayo. Daig pa niyang nalulon ang kanyang dila. Bumukas ang bibig niya pero wala siyang maapuhap na sasabihin. Nagpo-propose na ito ng kasal? Ganong kaaga. Mag-aapat na buwan pa lamang silang magkakilala nito. Nilalagnat ka ba? Sa wakas ay natagpuan din niya ang kanyang tinig. Of course not. Kailangan ko ba banlagnatin para mag-propose ng kasal sa'yo? Iniiwas niya ang tingin dito. Baka mabasa nito sa mga mata niya ang nadarama niyang kalituhan. Seryoso ako, Kayla. Seryoso ako. Habang nasa States ako, nakapag-iisip ako. I have decided I want a lifetime commitment with you. Parang bigla ako natakot na mawala ka pa sa buhay ko. Bakit naman ako mawawala sa'yo? Noong una, natakot akong bumalik sa'yo si Ernest. Pero nitong huli, nag-aalala ako na baka guluhin tayo ni Jacob para maagaw ko niya sa akin. Mukhang naiinggit na naman siya sa akin. At gusto na niyang patunayang mas magaling siyang lalaki kaysa sa akin. Delikado siya, Kayla. Hindi magawa sa'yo ni Jacob yun. Pero bakit nagawa sa'yo ni Ernest at ng half-sister mo kung ganun? Hindi siya makaisip ng ikakatwiran. Ikinulong nito ang maliliit niyang mukha sa mga kamay nito. Kayla, be my wife. Be the mother of my children. Anito sa nakikiusap na tono. Pero, no more pero. Okay? Kayla, just say yes. Please, say yes. Teka lang, masyado ka namang apurado eh. Ura-urado yata ang desisyon mo.
No, I have never been sure of myself before. Ang alam ko lang, my life wouldn't be complete kapag ikaw ang hindi naging Miss Nathan Soriano. Pwedeng bigyan mo muna ako ng konting panahon para makapag-isip. No, I want your answer now. Your heart won't need time to decide. If you love me too, you could easily say yes. Oh my God. Tuliro ang isip niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay palapit siya sa gilid ng bangina. Habang nag-iisip siya, nabigla pa siya ng pangkuin siya ni Nathan. You drive me mad. Kahit anong ginagawa ko ay naiisip kita. Paana sasabi nito habang dinadala siya sa kanyang silid. Itunulak ng paa nito ang pinto at pumasok na sila sa loob. Nathan, anong iniisip mong gawin? Gusto ko lang tulungan ka para hindi ka na mahirapan mag-decide. Nathan, wait! Protesta niya. Pero mukhang hindi na nito gustong marinig ang nais niyang sabihin. Hinalikan siya ng mariin. Nawalan ng puwang ang protestang gusto sana niyang isatinig. She relaxed in his embrace and he kissed her, moaning at the sweetness of her lips. Tuluyan na siya nagpatangay when he slowly and tenderly made love to her. He was kissing her, caressing her all over habang ibinubulong nito ng paulit-ulit ang pangalan niya. Binuhay nito ang lahat ng nerves sa kanyang katawan. Kaya, gaputok man ay wala siya nadamang pagtutol hanggang sa mahubad nito ang damit niya. There was no hesitation on her side. No worries, no questioning. She wanted Nathan at ayaw niyang mawalay sa mga bisig nito. Para siyang mababaliw habang unti-unti siya nitong dinadala sa isang dimensyong hindi pa niya napuntahan. Walang Jacob, walang pagpapanggap. Ang naroon lamang ay pagmamahal. Hanggang maya-maya ay pag-isahin na nila ang pag-ibig na lumukob sa kanila. Nanatili silang walang kibo ng mga sumunod na sandali. Pagkuway, niyakap siya nito ng mahigpit at paulit-ulit na bumubulong ng I love you ng buong puso naman niyang tinugon.